Nagkomento si Agars, anong interesante na tao. At pagkatapos ay nagsimula siyang maglaho na parang ilang emo ghost king. Pagkatapos, bago ganap na mawawala, bumubulong siya ng isang bagay na cryptic tungkol sa pag-asa na magkita muli. Umiikot si Bai at sinusubukang i-proseso kung ano ang nangyari. Ano ang ibig sabihin niya dito? At bakit niya siya pinayagan na pumasa? Umiwas ang lalaki sa laban at nag-drop ng isang misteryoso na mensahe bago nag-ghosteng palayo. Sinumpa ni Bai si Agars. Ang mga mahilig sa bogtong na mga kakaiba na ito ay palaging nag-iiwan ng ilang cryptic na salita. Umaakto na parang ang universo ay umiikot sa kanilang half-baked philosophies. Sa kanyang mga mata, sino man na nagsasalita sa mga bogtong sa halip na maging malinaw ay dapat sipain sa isang bangin, mas mabuti ang sarili nila. Si Bai, hindi sa mood upang mag-aksaya ng oras, pinili ang pinakamaikling recovery option na available, 1 segundo lamang. Gayunpaman, binigyan siya ng sistema ng isang reality check. Lumabas na ang pinakamaikling balido na pagpipilian ay 1 minuto. Anumang mas mababa at itapon siya agad sa susunod na palapag ng walang pahinga. Sa halip na mag-atubili, tinap niya ang yes na parang isang champ at naghanda para sa anuman ang susunod. Siya ay agad na na-teleport, lumapag sa 501st floor, o hindi bababa sa kung saan ito dati. Walang anuman doon ngayon, isang gulo lang ng bumagsak na espasyo. Pagkatapos ay iniform siya ng sistema na ang buong palapag ay nasira. Walang nawawala ang isang bit, inilipat siya pasulong muli. Ngayon, lumulutang siya sa abyss, dumidikit sa kadiliman muli. Ang kanyang mga kaisipan ay lumalaki ng mas mabigat. Ang pattern na ito ay nagiging masyadong pamilyar. Ang mga palapag ay lumalaktaw tulad ng sirang mga kabanata sa isang kwento. Nagtataka siya kung ilan pa ang nabura. Sa ngayon, natalo na niya ang 6 na god-level bosses. Iyon ay nangangahulugan na hindi na marami ang natitira, o umaasa siya. Ngunit ang reality ay walang pakialam sa kanyang mga pag-asa. Ang sistema ay patuloy na nagpapatuloy at lumalaktaw sa 79 pa levels. Walang babala, walang paliwanag. Ang susunod na bagay na nalalaman niya, siya ay binagsak sa lupa ng Abyss level 600. Pagkatapos ay naghatid ang sistema ng 2 piraso ng balita. Una, walang kasalukuyang lord na namumuno sa palapag na ito. Pangalawa, malapit na itong i-extract ang phantom ng dating demon lord. Alam ni Bai agad na hindi ito magiging anumang mabuti. Nakatayo siyang nakatigil at sumungkit ang kanyang mga mata. 100 palapag pa rin ang natitira at ang sistema ay humugot ng isang halimaw mula sa mga history books. Isang bagong mensahe ang lumitaw, Abyss Level 600 Demon Clan Incarnation of Evil. Level 10 boss ay si Satan. Nagyelo si Bai, tumanggi ang kanyang isip na paniwalaan ito. Ito si Satan, ang traidor na tumalikod laban sa Abyss mismo. Ang baluktot na henyo na lumikha ng impyerno, ang orihinal na God of Evil. At ngayon, sa ilang paraan, siya ay narito, muling isinilang bilang isang phantom. Isang makapal na pulang ulap ang nagtipon sa harap ni Bai at nagsimulang pumilipit sa isang hugis tao. Ang hangin ay lumalaki ng mabigat. Ang pressure ay tumaas at pagkatapos ay isang boses ang umalangaw sa kadiliman. Inaangkin ng boses na iyon ang pagkagulat. Hindi inaasahan ni Satan na gigising ang kanyang isip muli sa abyss. Kahit sa sirang seksyon na ito, ang kanyang presensya ay nakakabigla pa rin. Nakatingin si Bai, tulala, hindi matanggap ang kanyang nakikita. Si Satan ay talagang nagbalik mula sa kamatayan sa ilang anyo. At nakatayo siya doon na parang walang malaking bagay. Ang phantom ay pumalakpak, naaliw. Malinaw, si Satan ay naghihintay ng mga siglo para lang umakto tulad ng isang theater performer na may mga monologues na walang humingi. Nakita niya si Bai at ipinapalagay na ito siguro ang challenger na nakarating sa level na ito. Sinubukan pa niyang maglaro na magiliw, nagtatanong kung sino si Bai. Sa kanyang isip, bamantong hininga lang si Bai. Masyado siyang nagsasalita. Ang tunay na Diablo ay hindi sungay at apoy, kundi isang taong hindi makatikom ng bibig sa gitna ng isang laban. Walang sinasabi na salita. Itinago ni Bai ang isang kamay sa likod ng kanyang likod at nagsimulang magpakawala ng kanyang mga nakamamatay na virus. Patuloy na nagsasalita si Satan. Binanggit niya kung paano ang kanyang tunay na katawan ay hindi na umiiral. Nagpatuloy siya tungkol sa kapayapaan, sinasabi na hindi niya tinatangkilik ang karahasan.
Iminungkahi pa niya na magkaroon ng isang casual na chat, na parang dalawang matandang kaibigan na nagkukwentuhan sa tsaa. Si Bai, nakatayo ng tahimik, hindi man lang nag-abalang sumagot. Napansin ni Satan ang pananatiling tahimik ni Bai at nagpa siya na subukan siya. Malinaw, ang pakikipag-chat ay wala sa menu. Kaya ang Demon Lord ay lumaktaw sa small talk at sinugod siya para sa isang suntok. Ngunit si Bai, ang laging handa, ay mabilis na inaktibo ang kanyang Hellfire Shield sa tamang oras. Ang maapoy na depensa ay nanatiling malakas, hinaranggan ang pagsabog ng puwersa mula sa suntok ni Satan. Tumigil si Satan, malinaw na nagulat. Tila pa siyang humanga sandali. Lumabas na ginagamit ni Bai ang sariling mga apoy ni Satan laban sa orihinal na master nito. Matapang iyon, magiting. Ngunit si Satan, ang overdramatic villain, ay itinuturing ito tulad ng ilang epic betrayal. Pumalakpak siya pabalik sa isang paalala, siya ang pinuno ng impyerno. At sino ang iniisip ni Bai na nanghihiram siya ng kapangyarihan mula sa isang dramatic na galaw na diretsyo sa labas ng isang stage play, hinaway ni Satan ang kanyang mga daliri. At tulad niyan, ang Hellfire ay sumunod. Bumabalot ito sa paligid ni Bai tulad ng isang makamandag na ahas, kinukulong siya sa lugar. Hindi man lang makakilos si Bai ng isang daliri. Ang kapangyarihan na ginamit niya upang protektahan ang kanyang sarili ay ngayon ay naging kanyang bilangguan. Bumubuo ang pagkadismaya sa loob ni Bai. Na-stuck siya. Kung titigilan niya ang paggamit ng Hellfire Armor, kaya niyang umilag, ngunit iyon ay iiwan siyang exposed. Kung patuloy niya itong gagamitin, pagkatapos ay patuloy lang si Satan na ikulong siya tulad nito. Sa alinmang paraan, siya ay na-corner. Walang panalo sa estado na ito. Nagiging malinaw na baka kailangan niyang mag-rewind at lapitan ito ng iba. Nanunood si Satan sa mapagmataas na mukha na I'm so clever. Naghagis siya ng isang fake pity party para kay Bai, sinasabi kung gaano kalungkot na nakarating ng ganito kalayo para lang mamatay dito. Pagkatapos, walang hiya, naghagis siya ng isang sorpresa na alok, kooperasyon. Si Bai, nasusunog pa rin at nakagapos, ay hindi naniniwala rito. Tinulak niya pabalik at tinanong kung ganito ba ang gusto ni Satan na makipagtulungan. Napagtanto na baka nauna siyang tumalon sa baril. Nagkunwari si Satan na magalang at kinaway ang kanyang mga daliri muli. Ang Hellfire ay natunaw palayo sa katawan ni Bai, pinakawalan siya. Ngayon magkaharap, hiningi ni Bai na marinig ang tunay na deal. Anong uri ng kooperasyon ang binababa ni Satan? Ipinaliwanag ni Satan na ang kanyang tunay na katawan ay matagal nang wala. Tanging ang phantom na bersyon na ito ang nananatili, nilikha sa pamamagitan ng Abyss Trial. Ngunit sa kanyang mga mata, ito ay isang perpektong pagkakataon upang gumawa ng isang comeback. Sinisingkit ni Bai ang kanyang mga mata. Para sa kanya, ito ay isang phantom lamang. Walang tunay, walang mapanganib pa. Ngunit si Satan ay may sagot para sa lahat. Inaangkin niya na ang Abyss ay nagbuo ng mga projections batay sa kung ano ang natitira sa life force ng isang nilalang. At kung mayroong nakapamahalan na dalhin ang life force na iyon sa labas ng Abyss, pagkatapos ay kahit isang taong tulad ni Satan ay makakabalik para sa totoo. Tinanong ni Bai ang pinakahalata na tanong, ano ang gastos nito? Si Satan, nagpapanggap pa rin na mapagbigay, iginiit na walang presyo. Lumabas lang sa Abyss dala ang kanyang soul fragment. Iyon lang. Walang panganib, walang deal with the devil, just perks. Naghagis pa siya ng isang bonus ng isang slice ng kanyang sinaunang Hell Legacy. Dahil malinaw, ang demonyo na ito ay desperado para sa isang ride out. Sa kanyang isip, nagro-roll na ng kanyang mga mata si Bai. Isang deal na may zero risk at unlimited reward. Oo, sigurado. At ang mga baboy ay malamang na lumipad sa impyerno din. Hindi siya sapat na bobo upang mahulog para sa pinakamatanda na trick sa villain handbook. Naglalaro pa rin, tinanong ni Bai kung paano eksakto siya dapat tumulong. Pagkatapos ay humugot si Satan ng isang singsing. Inaangkin niya na ang macantab na maliit na trinket na ito ay makakapaghawak ng kanyang life imprint. Ang lahat na kailangang gawin ni Bai ay dalhin ito sa labas ng Abyss. At kapag dinala siya ni Bai sa labas, ang singsing na ito ay magiging kanya. Hinawakan ni Bai ang singsing at tinitigan ito ng may pagkagulat. Lumabas ang sistema, naghahayag na ito ay ang legendary Solomon's Ring,
isang top-tier SS-level treasure mula sa Lord of Hell mismo. Ang singsing na ito ay nagpapalakas ng lakas, agility, at body toughness ng kalahati. Nagdaragdag ito ng 200 points sa spirit at higit sa 3,000 points sa bawat iba pang stat. Grabe ang lakas. Ang singsing ay may hawak ng soul imprints ng 72 na pinakamalakas na demon lords ng impyerno, na kilala bilang mga pillars of demons. Iyon ay nangangahulugan na kaya nitong tawagin at utusan ang mga demon big shots na ito. Kilala bilang Ring of Deep Knowledge, binabawasan nito ang skill learning time ng 80% at pinuputol ang cooldowns para sa main at sub-skills ng kalahati. Ito ay karaniwang cheat mode para sa sinuman na sumusubok na mag-level up mabilis. Ang singsing ay nag-unlock din ng Hell King form, ginagawang ang nagsusuot sa isang superpowered nightmare. Sa anyo na iyon, lahat ng stats ay doble at ang mga skills ay may zero cooldown sa loob ng 15 segundo. Isipin ang kaguluhan kapag ang isang tao ay nakakapag-spam ng mga abilities. Sa ibabaw ng lahat ng iyon, ang singsing ay nagbubukas ng Gate of Hell, isang gateway na nagdadala ng ilang kapangyarihan ng Hell God. Sa loob ng impyerno, lahat ng mga kapangyarihan ay nakakakuha ng isang massive boost at ang Hell Gate ay maaaring buksan anumang oras sa unlimited mayhem. Walang gear requirements ay nangangahulugan na sinuman ay maaari lang sampilin ang bagay na ito at bigla na lang umakto tulad ng hari ng impyerno. Hindi maiwasan ni Bai na magmura, nagtataka kung paano si Satan, isang literal na traidor at evil mastermind, ay makakapagbigay ng isang bagay na napakalakas ng walang catch. Sa loob ng kanyang isip, alam ni Bai na ang pagtitiwala sa isang villain ay pakiramdam na nagtiwala sa isang pusa na hindi magpapatumba ng mga bagay sa mesa. Nagtataka siya, sinusubukan na alamin kung paano makalabas sa bitag na ito nang hindi nasusunog. Ang pagbasag sa deadlock na ito ay pakiramdam na sinusubukan na daijin sa katusuhan ang isang sorrow. Iniisip ni Bai na henyo siya, sinusubukan na daijin sa katusuhan ang Diablo mismo. Oo, good luck sa iyon. Sa wakas ay isinusuot ni Bai ang singsing at sinubukan na i-activate ang Hell King form, ngunit walang nangyari. Nananatili siyang nagyelo sa loob ng isang sandali. Pagkatapos, bumubuo ang pagkadismaya at inakusahan niya ang singsing ni Satan na fake. Ipinaliwanag ni Satan na ang singsing ay hindi ganap na pag-aari ni Bai pa. Humihingi siya ng tawad, ngunit sa totoo lang, mas mukha itong isang tamad na dahilan. Pagkatapos ng lahat, si Satan ay isang natitirang multo na nakatali sa isang alaala. Kaya, ang singsing na ito ang tanging bagay na kaya niyang ialok sa ngayon. Hindi binibili ni Bai ang kwento sa loob ng isang segundo, nagpapas siya na tapusin ang nakakainis na standoff na ito, sinugod niya si Satan sa lahat ng mayroon siya, idineklara na hindi siya makakapagtiwala sa kanya. Ngumisi lang si Satan tulad ng ultimate villain na inaasahan ito. Hinaway lang niya ang kanyang mga daliri at kinulong muli si Bai sa Hellfire. Ngayon, si Bai ay na-stuck, hindi makagalaw ng isang daliri. Inaasar siya ni Satan, sinasabi na kahit tumanggi si Bai na gamitin ang Hellfire, ang hellish power sa loob niya ay nagsisiguro na hindi siya kailanman tunay na makakalaban. Ang God of Hell ang nagmamay-ari ng laro na ito gaano man kahirap subukan ni Bai na laruin ito sa kanyang paraan. Nakaluhod, tinanong ni Bai kung ano ang mangyayari kung tumanggi siyang makipagtulungan. Si Satan, naglalaro pa rin ng long game, sinabi na ang pagpatay kay Bai ay walang silbi dahil maaaring tumagal ng mga taon bago lumitaw ang susunod na challenger. Sa halip, plano niyang mag-aksaya ng oras kay Bai hanggang sa may ibang tao na may kaunting sense ang maglakad sa abyss. Si Bai, pagod na sa walang katapusang deadlock na ito, sa wakas ay sumang-ayon na makipagtulungan. Ang pagtambay magpakailanman sa baluktot na laro na ito ay hindi mukhang isang bakasyon. Kaya ang paggawa ng deal with the devil literal ay tila ang mas maliit na kasamaan. Si Bai ay lumulutang sa walang katapusang void. Bigla, isang malambot na glow ang lumitaw at isang mensahe ang nabuo sa hangin. Nalinis niya ang 600th floor. Ang lahat ng mga pagsubok ng mga Abyssal Lords ay ngayon ay kumpleto. Ang Abyss Trial ay tapos na. Ang kanyang mga paa ay dumampi sa lupa sa ibaba. Naglakad siya pasulong, sinusubukan pa ring paniwalaan na ito ay tunay. Sa harap niya ay nakatayo ang isang stone pillar na may isang kumikinang na imahe na nakalutang sa itaas nito. Ito ay ang Scroll of Etherealization.
Ang layunin na hinabol niya sa lahat ng oras na ito. Isang halo ng kasiyahan at hindi makapaniwala ang nagpako sa kanya sa lugar. Lumaban na siya sa 600 na brutal levels, natalo ang mga malalakas na kaaway, at isinapanganib ang lahat para lang makarating sa sandaling ito. Kumuha siya ng ilang mabagal na hakbang pasulong. Habang lumalapit siya, isang bagay na kakaiba ang nagsisimulang mangyari. Ang dark mana mula sa bawat direksyon ay nagsisimulang humila patungo sa kumikinang na scroll. Ang imahe ay nagsisimulang lumipat at lumaki ng solid, dahan-dahan na kinukuha ang tunay nitong anyo. Nananatili ang mga mata ni Bai sa kumikinang na scroll. Ang dark energy sa paligid nito ay nagtitipon pa rin at mukhang ang scroll ay kukuha ng mas maraming oras upang ganap na mabuo. Nakikita ito, nagpasya siyang gamitin ang tahimik na sandali upang magpahinga. Ang kanyang katawan ay pagod at ang kanyang isip ay nangangailangan ng kaunting espasyo upang huminga. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lahat ng nangyari. Walang pakiramdam na wala sa lugar. Maging ang time backtracking ability ay gumagana pa rin tulad ng dati. Ang maliit na detalye na ito ay nagdudulot sa kanya ng aliw. Ang mundo ay hindi nagbago sa likod ng kanyang likod. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa singsing sa kanyang kamay, ang ibinigay ni Satan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-daang nagsasara sa paligid nito. Pinapatakbo niya ang kanyang hinlalaki sa ibabaw, iniisip na oras na. Hindi na sila nasa loob ng 600th floor. Walang dahilan upang pigilan pa. Sa susunod na sandali, isang makapal na pulang usok na gawa sa blood energy ang nagsisimulang bumangon mula sa singsing. Ang hangin ay pumipilipit at ang usok ay nabuo mabilis. Isang biglaang pag-agos ng tunog ang pumuputol sa katahimikan habang ang hugis ni Satan ay lumilitaw. Una bilang isang anino, pagkatapos ay ganap na solid. Ang lupa ay nagbibigay ng isang malambot na pagyanig habang nakatayo siya sa harap ni Bai. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.